Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat. Magandang umaga, beautiful Brooks Point, lalawigan ng Palawan, at isang mapagpalang araw po ng Sabado sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasabay pong napapakinggan sa 104.5 Radyo Natin FM and 89.5 Radyo Bandera Philippines. Of course, ito po ay napapanood rin sa ating Municipal Information page. Mga kababayan, ngayon po ay nakakaranas na tayo ng medyo malamig-lamig na panahon. Ito yung pinapanalangin ng ating mga kababayan. Lalo na po yung ating mga kababayang nag-aantay ng panahon ng pagsasaka o pagtatanim. Ano po? Ngayon po ay nasa unang araw na po tayo sa buwan ng Hunyo taong 2024 at tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan ay ihahatid po sa atin ng mga tagapaghatid balita mula sa Samariñana National High School. Pasok. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay kaunang araw sa buwan ng Hunyo taong 2024. Ako po si Judea Shermal M. Sahor. At ako naman po si John Bers E. Asejo mula sa Samariñana National High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan na aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng Samariñana National High School o ang SNHS News Team. Muling namahagi ng Jetmatic Pump sa third batch ang LGU. Distribution ng rice seeds ginanap sa barangay Samariñana Multipurpose Building. LGU offices nagsumite ng proposed budget para sa annual investment plan ng taong 2025. Malaking oportunidad sa mga out-of-school youth and SBS Tech Vox Scholarship Program of Veterinary Services sa Barangay Amas. Covered pathway groundbreaking ceremony, tagumpay na isinagawa sa Maasin Elementary School. Epektibong pagsasanay sa Parent Effectiveness Service, napakalaking tulong sa mga magulang. Labor education students ng PESO, nagtapos na. Job Fair ng M-Peso, nagbukas na maraming oportunidad na trabaho sa mga mamamayan ng Brooks Point. Mayor Benedito binisita ang Brooks Point Event Center construction sa Barangay Tubtob, ang going construction sa AA Slaughterhouse sa Barangay Uring-Uring. LGU muling namahagi ng feeding program sa Purok 7, Barangay Mambalot. LGU Personal Selection Board muling nagsagawa ng panayam sa mga bagong aplikante na karapat-dapat para sa iba't ibang posisyon ng mga opisina sa munisipyo. 197 Sangguniang Bayan regular session, abangan ang detalye. Courtesy visit ng Bureau of Immigration Staff at United National Food Agribusiness Organization sa tanggapan ni Mayor. Mayor Cesario R. Benedito Jr. inilapit ang kanilang magandang hangarin sa bayan ng Brooks Point. Pakikipagbulong ni Mayor Benedito sa Municipal Tourism Officer at Municipal Accountant, tinalakay ang Baragatan Fund. Magbabalik ang Samariñana National High School News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa ating programang ito. Good news para sa unang balita. Muling namahagi ng Jetmatic Pump sa third batch ang LGU. Para sa detalye, narito si SNHS News Reporter Alianor Ain M. Gregorio.
Balitang Bayan. Sa ikatlong pagkakataon, muling namahagi ng water hand pumps and pipes ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point bilang tugon sa mga kabahayan at pamayanang nagkukulang sa supply ng tubig bunsod ng patuloy na El Nino na ginanap noong araw ng Martes, ika-28 ng Mayo, taong 2024 sa Evacuation Center, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Mayroong 65 beneficiaries ang personal na nabigyan ni na Mayor Cesario Benedito Jr., Konsehal Richard Balyan, MDRRMO Officer in Charge, Engineer Maud Ryan Miranda, at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Sa kabuuan, meron ng 230 hand pump and pipe ang naipamahagi sa mga mamamayan ng Brooks Point. Pinaalala naman ng punong bayan na ingatan ang mga biyayang handog ng lokal na pamahalaan. Itong programa na ito ay collective effort ng sangguniang bayan members, MDRRMO at iba pang mga ahensya. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point ay handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Aleanor N. M. Gregorio sa Mariñana National High School, news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Aliyah. Samantala sa ating balitang pang-agrikultura, distribusyon ng rice seeds ginanap sa barangay sa Mariñana Multipurpose Building. Sa ulat na SNHS news reporter, Angelica O. Panganiban. Balitang Bayan. Personal na ipinamahagi na Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito. Kasama ang mga kawani ng Office of the Municipal Agriculturist ang mga libreng binhi ng bigas sa mahigit kumulang 180 na mga magsasaka sa barangay sa Mariñana noong araw ng Martes, ika-28 ng Mayo, taong 2024. Ang distribution ng Certified Enbred Rice Seeds ay programa sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF Seed Program at ang barangay sa Mariñana ang ika-6 na barangay na nabigyan ng mga libreng binhi ngayong taon. Ayon kay Agriculturist Ruvis Sariaco, dumaan sa tamang proseso ang mga magsasaka upang sila ay maging kwalipikadong benepisyaryo ng mga libreng binhi. Ipinahayag naman ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang buong suporta ng pamahalaang lokal sa lideratong Benedito Feliciano para sa ikalalago ng agrikultura bilang pangunahing pangkabuhayan sa bayan at sa ikauunlad ng mga magsasaka ng Brooks Point. Angelica Panganiban sa Mariñana National High School, news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Angelica. At LGU offices nagsumite ng proposed budget para sa annual investment plan ng taong 2025. Sa ulat na SNHS news reporter, Aleanor M. Gregorio. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang 2 araw na proposal of budget para sa Annual Investment Plan 2025 ng lahat ng tanggapan ng local government unit na ginanap sa Convention Center noong ika-23 at 24 ng Mayo. Taong kasalukuyan na pinangunahan ng Municipal Planning and Development Office sa pangunguna ni MPDC ENP Joey Piramidi. Sa loob ng 2 araw ay nagkaroon ng pagkakataon ang bawat tanggapan na ilatag ang mga programa, proyekto at operasyon na kailangang pondohan na masusi namang pinag-aralan ng committee at inaasahang sasailalim sa pagdinig ng Local Finance Committee sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa maayos at pagpapatuloy ng operasyon ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Aleanor N. M. Gregorio sa Mariñana National High School, news reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Aliyah. At bilang bahagi ng ating balitang pangkabataan, malaking oportunidad sa mga out-of-school youth and SPS Tech Vox Scholarship Program or Veterinarian Services sa Barangay Amas. Narito ang ulat ni SNHS News Reporter Vanshane V.M. Provente. Balitang Bayan. Isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon ang veterinary mission ng 60 TESDA trainees mula sa Barangay Salugon, Malis at Maasin sa ginanap sa Barangay Amas, Brooks Point, Palawan nitong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan. Dumalo dito sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Provincial Veterinarian Dr. Darius P. Mangkukang, Program Manager SPS Scholarship Program Maria Victoria Baaco, Training Provider Bonsai Farm Administrator Rex
ORDA, kinatawan ni TESDA Provincial Director Gerardo Mercado na si Assessment Focal Person Rebecca Edaño, Agriculturist Nicole Tabarangao of Office of the Municipal Agriculture, Barangay Amas Administrator Redempson Sanchez. Ang programa ng provincial government sa pamumuno ni Governor Dennis Socrates, katuwang ang TESDA at LGU Brooks Point ay tumutulong sa mga kabataan na nais matuto sa livestock at animal production. Wasto at epektibong pag-aalaga at pagpaparami ng mga alagang hayop sa pamamagitan ng pagsasanay at practical application sa mga natutunan. Nagpapasalamat naman si Mayor Benedito dahil ang programa ng pamahalaang panlalawigan ay sumasaklaw hindi lamang sa TESDA scholarship kundi maging sa pangangalaga ng mga alagang hayop. Ang Barangay Amas ang napiling benepisyaryo sa kauna-unahang pagkakataon. Panalangin ni Mayor Benedito, nawa ay marami pang programa para sa mga barangay na Brooks Point. Kaya naman hinikayat ng punong bayan na magkaisa at magtulong-tulong ang lahat para sa kapakanan ng bawat isa at sa mabilis sa progreso ng bayan ng Brooks Point. Vanshane VM Prudente sa Mariñana National High School News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Vanshane. Samantala, sa patuloy na pag-improve ng mga paaralan sa bayan ng Brooks Point, covered pathway groundbreaking ceremony, tagumpay na isinagawa sa Maasin Elementary School. Balitang hatid sa ating SNHS News Reporter, Riza May Sibayan. Balitang Bayan. Sa patuloy na pag-aagapay ng pamahalaang lokal ng Brooks Point sa larangan ng edukasyon, matagumpay na naidaos ang isa na namang ground ng covered pathway sa Maasin Elementary School nitong ika-22 ng Mayo taong 2024. Dumalo sa nasabing programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Municipal Engineer Raul Quijano Jr., MPDO ENP Joey Piramide, Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Nathan Lacanilao, Konsehal Hayati Dugasan, at mga guro, mga magulang at mga estudyante ng nasabing paaralan. Inilatag ni Engineer Quijano ang project overview at ang pondong gagamitin sa proyekto ay mula sa 20% development fund ng taong 2024. Masaya namang tinanggap ni Teacher in Charge Elena Lupot ang proyektong handog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Benedito. Sa pamumuno ni Mayor Benedito para sa paaralan. Ayon sa kanya, hindi lamang mga mag-aaral ang makikinabang nito dahil pati na rin ang susunod na henerasyon ng mga estudyante. Ayon kay Mayor Benedito, ang proyektong ito ay makatutulong upang magkaroon ng maayos at malilim na lalakaran ang mga mag-aaral at mga guro na hindi mabilad sa matinding init. Dagdag pa ng punong bayan na laging handa ang kanyang liderato bilang instrumento na maisulong ang mataas na antas ng edukasyon dahil ito ay isang kayamanan na hindi mananakaw ni numan. Riza May Sibayan sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Risa. Susunod, epektibong pagsasanay sa Parent Effectiveness Service, napakalaking tulong sa mga magulang. Ulat sa atin na SNHS News Reporter, Balitang Bayan. Sinimulan na ang 4-day Parent Effectiveness Service Training para sa mga Child Development Workers noong ika-27 ng Mayo taong kasalukuyan na ginanap sa Maruyog Ridge, Barangay Pangubilyan, Brooks Point, Palawan. Mayroong 53 Child Development Workers ang dumalo sa training na mula sa 18 barangay na sakop ng Brooks Point. Layunin ng training na malaman ang strength and weaknesses ng mga magulang upang mapalakas at mapabuti ang pag-aalaga at pagpapalaki ng mga bata. Naging panauhin sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Sara Jane Crispo Abon bilang chairperson ng Committee on Social Service, Children, Women, and Family at MSWD Officer Reynaldo Bacosa. Ayon kay Mayor Benedito, ang programang ito ay karagdagang function bilang isang daycare teacher o pangalawang magulang ng mga bata at pati na rin bilang magulang sa mga sariling anak. Dapat ay may sapat na puso at dedikasyon upang mabigyan ng gabay sa pagpapalaki ng mga magulang dahil maganda sa pakiramdam na makita mong nagtatagumpay ang mga batang iyong naalagaan. LG Enrique Devotion sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo. Up next sa ating may init na mga balita, labor education students ng PESO nagtapos na. Balitang hatid sa atin na SNHS News Reporter,
Balitang Bayan. Matagumpay na naidaos ang Labor Education for Graduating Students or LEGS sa pamamagitan ng Municipal Public Employment Services Office at Palawan State University Brooks Point Campus noong araw ng Lunes, ika-27 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Octagon Covered Court, Brooks Point, Palawan. Panauhing pandangal sa programa sina Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jean D. Feliciano, Honorable Richard Balyan, Honorable Victoriano Colili, Honorable Jonathan Lagrada, MPESO Manager Abilin Malong, Labor and Employment Officer 3, Liberty Clyde Bahande, Wenchel Dean Molinido, mga resource speaker na sina Lani Nasino, Myra Lilian Dulfo at Angela Merisi Bacosa. Layunin ng programang ito na mapalawak ang kaalaman ng mga graduating students patungkol sa PESO, self-assessment and understanding career paths, exploring career option at resume writing and interview skills. Hinikayat naman ni Vice Mayor Attorney Feliciano ang mga estudyante na paglaanan ng panahon ang pag-exam sa civil service at board examination dahil ito ay lubos na makatutulong sa kanilang pag-apply sa trabaho. Ayon naman kay Mayor Benedito, maganda ang programang ito dahil nagkakaroon ng guide sa career sa paghahanap ng trabaho. Dagdag pa niya na nag-uumpisa ang tunay na buhay pagtapos ng pag-aaral. Ngunit huwag mawala ng pag-asa at panghinaan ng loob dahil mayroong nakalaan para sa bawat isa. At ang pamahalaang lokal ng Brooks Point ay laging handang tumulong sa mga mamamayan. Aleanor M. Gregorio sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo. Samantala, Job MPESO nagbukas ng maraming oportunidad na trabaho sa mga mamamayan ng Brooks Point. Hatid ni SNHS News Reporter Vanchain V.M. Prudente para sa detalye. Balitang Bayan. Mahigit kumulang 120 job seekers ang dumalo sa Brooks Point Job Fair noong araw ng Martes, ika-28 ng Mayo, taong kasalukuyan sa Octagon Covered Court, Brooks Point, Palawan. Sa pamamagitan ng pinagsamang lakas ng Municipal Public Employment Service Office sa pangunguna ni Acting Municipal PESO Manager Abilin Malong at Palawan State University CCCRD Dean Dr. Hanli Taha, sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ay naisakatuparan ang nasabing programa na maghahatid ng mga bagong oportunidad sa mga job seekers ng Brooks Point. Panauhin pandangal si Senior Labor Employment Officer Maria Socorro U. Marquez, kasama rito ang mga partners mula sa national agencies tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. At mayroong tinatayang 12 ng pribadong mga kumpanya ang nakilahok sa job fair, kabilang narito ang BDO Networking Bank, Motor Trade, Prince Hypermart, CEV, Ipila Nickel Corporation, Kamiya Nickel Incorporated at marami pang iba. Lubos namang nagpapasalamat ang punong bayan sa partisipasyon ng mga kumpanya upang magbigay ng mga oportunidad sa mga naghahanap ng trabaho. Kanyang pinaalala na ipakita ang galing at huwag mawawala ng pag-asa sapagkat laging merong nakalaang magagandang bagay. Vanchain V.M. Prudente sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Vanchain. Update naman sa ating balitang pangkaunlaran ng bayan. Mayor Benedito binisita ang Brooks Point Event Center construction sa Barangay Tugtog at ang ongoing construction sa Double A Slaughterhouse sa Barangay Uring-Uring. Sa ulat ni SNHS News Reporter Angelica O. Panganiban. Balitang Bayan. Personal na binisita ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang kasalukuyang konstruksyon ng Double A Slaughterhouse sa Barangay Uring-Uring, Brooks Point, Palawan noong ika-21 ng Mayo taong 2024. Nais ni Mayor Benedito na makita ang progreso at mga kaganapan sa ginagawang konstruksyon upang matiyak ang kalidad, maayos at mabilis ang trabaho at paggawa at walang maging aberya at problema.
Samantala, bumisita rin si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa ginagawang konstruksyon ng Event Center na matatagpuan sa Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan noong ika-22 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang Event Center ay isang malaking proyekto ng pamahalaang lokal sa pangunguna ni Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan upang magamit ng mga mamamayan sa mga malaking kaganapan sa bayan ng Brooks Point. Layunin ng pagbisita na tiyakin na maayos at nasa tamang oras ang progreso ng proyekto. Hinikayat din ni Mayor Benedito ang mga nagtatrabaho na laging mag-ingat upang maiwasan ang aksidente at walang maging aberya sa proyekto. Angelica Panganiban sa Mariñana National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Angelica. At sa hangarin ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point na mabigyan ng maayos ng kalusugan ang mga kabataan sa mga komunidad. LGU, muling namahagi ng feeding program sa Purok 7, Barangay Mambalot, sa ulat na SNHS News Reporter, LGE Devotion. Balitang Bayan. Patuloy na nagbigay saya kasabay ng pagpapataas ng antas ng kalusugan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa pamamagitan ng feeding program na tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. para sa mga bata ng Purok 7, Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Nitong araw ng Biyernes, ika-24 ng Mayo taong kasalukuyan, kasama sina Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito, Konsehal Richard Balyan at Community Affairs Division na pinangungunahan ni Community Affairs Officer Ireneo Maestrecampo, mahigit kumulang 50 na mga bata ang binigyan ng libreng pagkain. Ayon kay Konsehal Balyan, bilang chairman ng Committee on Health, suportado niya ang pamumuno ni na Mayor Benedito at Vice Mayor Attorney Feliciano sa paghahatid ng magandang adhikain para sa kabataan at mga mamamayan sa Brooks Point, lalo na sa larangan ng kalusugan. Bilang kinatawan ni Mayor Benedito, binigyang diin ni Executive Secretary Stalwart Joseph Benedito ang kahalagahan ng magandang kalusugan dahil kung may magandang pangangatawan at kalusugan ay magkakaroon ng maayos at matalinong kaisipan na hindi mananakaw at magiging daan sa pag-abot ng mga pangarap at magandang bukas. LG Enrique Devotion sa Mariñana National High School, News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, LJ. Samantala sa balitang pangmanggagawa, LGU Personal Selection Board muling nagsagawa ng panayam sa mga bagong aplikante na karapat-dapat para sa iba't ibang posisyon ng mga opisina sa munisipyo. Balitang hatid sa atin ni SNHS News Reporter Riza May Sibayan. Balitang Bayan. Nang araw ng Miyerkules, ika-22 ng Mayo taong 2024, pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., MPDO ENP Joey Piramide, MHRMO Luz T. Galicia, Municipal Treasurer Emma Tabangay, MEEDO Bernard Quijano, Municipal Accountant Senya Saya, MSWDO Reynaldo Bacosa, at ilang miyembro ng Personal Selection Board o PSB upang salain ng mga aplikante sa mga bukas na posisyon ng pamahalaang lokal. Layunin ng isinagawang interview na kilalanin ang mga aplikante kung sino ang karapat-dapat at akma ang kwalifikasyon sa mga bakanteng posisyon at malaman ang kanilang kahandaang paglingkuran ang taong bayan na may puso at pagmamahal sa trabaho. Riza May Sibayan sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Trisa. Update naman na naganap na 197 Sangguniang Bayan Regular Session. Abangan ang detalye. Detalyeng ulat sa atin ni SNH News Reporter Vanjane B.M. Prudente. Balitang Bayan. Matagumpay na naisagawa ang 197th regular session Sangguniang Bayan sa Office of the Municipal Agriculture ng Bayan ng Brooks Point noong May 21, 2024, araw ng Martes. Inaprobahan ang ilang usapin katulad ng liham mula sa punong bayan si Cesario R. Benedito Jr. tungkol sa kahilingan ng tanggapan ng Human Resource Management Office para sa reprogramming ng pondo na ilalagak sa mga nakalinyang programa ng HRMO na kung saan ay tinayuan ni
ni Committee on Finance, Appropriation and Ways and Means, Konsehal Sara Jane C. Abon. Aprobado rin ang mga resolution ni Konsehal Victoriano Colili na may pamagat na Resolution number 2024-23 from Barangay Council ng Barong-Barong requesting permission to hold 3 days cockfighting on May 22 to 24 for fundraising in situ Tagusaw Sur ng Barangay Barong-Barong at resolution naglalaman ng kahilingang magkaroon ng ordinansa ng temporary closure ng daanan sa Nazarid Street o sa harap ng Old Municipal Hall. Kaugnay sa napipintong pagdiriwang ng Foundation Day ng Brooks Point mula June 1 to June 30, 2024 at ang draft resolution ni Konsehal Kiel Rodriguez na nagtatala ng ad hoc committee na magsasagawa ng investigasyon at pagsusuri sa nahintong konstruksyon ng elevated water tank sa ilang barangay ng bayan. Ilan naman sa mga ordinansa nangangailangan pa ng masusing pag-aaral at ibinalik sa appropriate committee ang Ordinance number 2024 from Barangay Council of Poblacion District 2, an ordinance establishing a one-way scheme during Market Day o Tabuan Day within R. Espiras Street, Barangay Poblacion 2, Brooks Point. Gayon din ang Ordinance number 2024-5 mula pa rin sa District 2 na may pamagat na establishing and regulating the conversion of Barangay Poblacion District 2 Road into a night market every Friday to Saturday. At ang Ordinance number 2024 ng Barangay Imulnod ukol sa implementasyon ng kanilang house rules and regulation and disposition of tax collection and fine for Barangay Market Tabuan and other purposes na tinayuan naman ni Konsehal Colili. Samantala, kinilala at pinarangalan naman ng Sangguniang Bayan si Ginoong Moksin H. Ibrahim III, Administrative Officer for Human Resource Management ng lokal na pamahalaang bayan ng Brooks Point para sa natatangin nitong galing at tagumpay na ipinamalas hindi lamang sa bayan ng Brooks Point kundi maging sa ibang bansa na panukala naman ni Chairman on Committee in Barangay Affairs Georgeline Joy Quechon. Vanchin V. M. Prudente, sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Vanchin. Samantala, courtesy visit ng Bureau of Immigration Staff at United National Food Agribusiness Organization sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., inilapit ang kanilang magandang hangarin sa bayan ng Brooks Point. Sa ulat ni SNHS News Reporter, Vanchin M. Prudente. Balitang Bayan. Personal na bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Government Center Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan, si Logenda L. Ciralvo, Alien Control Officer ng Bureau of Immigration noong ika-21 ng Mayo taong kasalukuyan. Nilalayon ng pagbisitang ito na ipagbigay alam ang programa at posibilidad ng paglalagay ng tanggapan ng Bureau of Immigration sa bayan ng Brooks Point. Ang pagbisitang ito ay isang magandang palatandaan na mayroong maayos at magandang relasyon ang lokal na pamahalaan at national government offices. Samantala, bumisita rin noong ika-23 ng Mayo taong kasalukuyan sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang People's Organization United National Food Agribusiness Organization sa pangunguna ni Regional Director Jacqueline A. Capule. Pinaabot ni Regional Director Capule ang technical assistance na isasagawa ng kanilang tanggapan upang matulungan ang mga barangay sa paggawa ng mga project proposal at mga plano na magpapatupad ng mga programa at proyekto. Dagdag pa niya na magagamit din ang mga project proposals upang makapagkalap ng karagdagang pondo sa mga proyekto at programa. Natutuwa naman si Mayor Benedito sa tulong na ibibigay ng People's Organization United National Food Agribusiness Organization upang magabayan at masuring mabuti ang mga gagawing proyekto at programa kung ang mga ito ba ay akma sa mga pangangailangan ng mga barangay at matiyak na magagamit ang pondo sa tamang paraan at mapakinabangan ng lahat. Vanchin V. M. Prudente, sa Mariñana National High School News Reporter, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Vanchin. At sa pakikipagpulong ni Mayor Benedito sa Municipal Tourism Officer at Municipal Accountant, tinalakay ang Baragatan Fund. Sa ulat na SNHS News Reporter, Risa May Sibayan. Balitang Bayan.
Nakipagpulong sina Municipal Tourism Officer Arlene Piramide at Municipal Accountant Senia Saya noong araw ng Martes, 21 ng Mayo taong 2024 sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa Abueg Building, Government Center, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Layunin naman ng pagbisita na kailatag sa punong bayan ang breakdown of expenses na kailangan para sa paparating na Baragatan Festival 2024 na gaganapin sa lungsod ng Puerto Princesa ngayong buwan ng Hunyo. Ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point na nakatakdang makilahok sa Baragatan Booth, Mutya ng Palawan, float competition, basketball at iba pang sports competition. Riza May Sibayan sa Mariñana National High School News Reporter nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Riza. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Judea Chermel M. Sahor. At ako naman po si John Percy Asejo. Kami po ang sa Mariñana National High School News Team na naghatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat sa ating mga tagapaghatid balita mula sa Samariñana National High School para po sa inyong Balitang Bayan. Gayon din po ang ating pasasalamat sa kanilang school principal na si Sir J. Asporias. Batch, good morning. Sa lahat ng mga guro na nasabing paaralan, sa mga magulang, of course, at sa mga mahal sa buhay ng ating mga guest news reporter. Ngayong araw, maraming salamat po. Tuloy-tuloy po tayo mga kababayan sa ating programa. Huwag niyo po akong iiwanan. Of course, susunod na po ang Talakayang Bayan pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. Sa atin pong programa ay, of course, sa ngayon po ay natapos na ang ating pakikipagpanayam sa mga barangay captain po na 18 barangay ng bayan ng Briggs Point. Bagamat meron po tayong 2 barangay na hindi nakapanayam dito sa ating programa, ito po ay dahil sa hindi po magpanagpo ang aming mga schedules dahil sa busy na rin ang bawat isa. Although sinigang po natin na sila po ay ating ma-reach out. Sa ating pakikipagpanayam po sa mga magigiting na barangay officials, nalaman po natin ang mga mahahalagang impormasyon sa bawat barangay. Of course, gayon din ang programa, proyekto. Katuwang po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Briggs Point sa pamumuno po na ating mahal na Mayor, Mayor Cesario Benedito Jr. Katuwang po ang kanyang Vice Mayor, Atty. Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Kasabay na mabilis sa pag-usad ng ating bayan ay tuloy-tuloy rin po tayo sa ating paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan ay napapanahon pong pag-usapan natin ang tungkol sa malalang epekto po ng El Nino. At sa mga mamamayan, upang mas mapalawig po natin ang usaping ito na sa pamamagitan ng pakikipagpanayam po natin ngayon sa talagang magiting po at masipag, matalino, talaga nakaka-bless ang ating MDRRMO OIC Engineer Moods Ryan Miranda. Sa kasalukuyan, siya po ang magbibigay sa atin ng kaganapan o update dito po sa bayan ng Briggs Point. Engineer, magandang umaga po. Isang panatag at ligtas na umaga po, bayan ng Brooks Point. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, mga kababayan, at this point of time ay kasama ko rin po ang ating maganda, batang-bata. At gusto kong i-reveal ito Parang secret na i-reveal. Hindi. Gusto ko lang pong i-share sa inyo dahil ipinagmamalaki po siya. Isa po siya sa ipinagmamalaki dito po sa Municipal Information Office. Siya po ay fresh graduate pero
fresh din sa pagkapasa sa LET exam. Congratulations po sa ating kasama, Miss Mariel Pagaduan. Kasamang Mariel, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, bayan ng Brooks Point. Alright. Engineer, alam po namin na sobrang busy nyo pero maraming salamat dahil pinaunlakan nyo po kami sa ating programang Impormasyon ng Bayan at dito po sa ating segment na Talakayang Bayan. Ngayon po ay kamusta po muna kayo? Ano po? Mabuti naman po. Medyo pagod pero lumalaban pa rin. Opo, talagang sobre po ang tanggapan ng Municipal Risk Reduction Management. Tama ba? Parang medyo... Disaster risk. Disaster Risk Reduction Management ay talagang sobrang busy. Ayan, Engineer, bago po tayo magsimula, maaari niyo po kaming bigyan ng short background lamang po tungkol sa inyong opisina. Again, kami po ay mula sa opisina po ng MDRRMO o yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kami po ang sangay ng pamahalaan po sa ilalim po ng local government unit na inatasan po na magkaroon po ng paghahanda at pagresponde po sa oras po na pagkakaroon po natin ng mga disaster-related incident katulad nga po ng pagbaha, pag-ulan. So kami po ang may mandato na ihanda po ang komunidad. Ganon din po ang mga mamamayan at ganon din po yung pagbabalangkas ng mga pulisya po na para palakasin po ang ating pong pagresponde at pag-iingat po sa ating mga buhay po dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, thank you so much sa magandang kasagutan, Engineer. Sa kasalukuyan po ay kamusta na po ang bayan ng Brooks Point? Nandun pa ba tayo sa ilalim ng state of calamity? Sa kasalukuyan po, tayo po ay nagdeklara ng state of calamity po, no? Nito pong May 4, 2024. Ito po ay alinsunod din po sa rekomendasyon ng tinatawag po nating Local Disaster Risk Reduction and Management Council na sila po rin po ang inatasan na pag-aralan or suriin yung kalagayan po ng ating bayan pagdating po sa usaping sakuna at mga disaster-related po. Ayan. Ayan nga, sir, dahil nasa ilalim po tayo ng state of calamity, maaari po ba naming malaman, sir, kung ano po yung mga naging proseso po para maideklara yung isang bayan na nasa ilalim na po ito ng state of calamity at paano nyo po, sir, na-identify ang mga lugar at mga tao po na naapektuhan ng El Nino po? Yes, ang state of calamity po natin, ang reason is dahil sa epekto po ng El Nino sa bayan ng Brooks Point. Bale, ito po, meron po tayong sinusundan na memorandum order mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito po ang Memorandum Order number 60 series of 2019. Dito po napapaloob yung guidelines sa pagdideklara po ng state of calamity. Tayo po, alinsunod po doon sa forecast po ng Pag-asa, El Nino forecast po. Ang Palawan po ay nabibilang sa mga probinsya sa Pilipinas na makakaranas po ng malawakang tagtuyot, yung tinatawag po nating drought. So, ang drought naman po ay yung pagkakaroon po ng mahigit na 3 buwan na below rainfall ang condition po ang nararanasan po natin. So, at least 60% po ng parang amount po ng ulan ang nabawasan dahil po sa drought. So, dahil po doon, ang epekto po ng El Nino sa atin ay nakita po natin sa mga nakaraang buwan. So makikita po ninyo, nung buwan po ng April, nagkaroon po tayo ng malawakang forest fire. At ganon din po, may mga reported po tayo na mga magsasaka na nasira po ang pananim. Ganon din po yung mga irigasyon na natuyuan. So isasama na rin po talaga natin yung sobrang init po na yung ultimo po yung general public po natin ay nahihirapan dahil sa mataas po na heat index sa atin. Bagamat tayo po ay wala pong direct na computation ng heat index, pero sa bayan po ng Aborlan and Puerto Princesa po, napakataas na po ng heat index na umabot na po tayo sa level po na kailangan may iba yung pag-iingat na po tayo sa exposure sa init. Ayun po. Ayan. Ilang porsyento naman po yung affected dito po sa bayan ng Brooks Point at paano nyo po ito sinusolusyonan or ano po yung mga ginagawa nyong hakbang para masolusyonan po ang suliranin na ito? Yes po. Karagdagan lamang po sa pagdideklara pala ng state of calamity, tayo po ay nag-conduct ng rapid, yung tinatawag po nating RDNA, Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. So dito po, base po dun sa mga condition po natin, ay nai-project po natin na humigit kumulang 15% po ng population.
Actually, sobra pa nga. Ang talagang apektado na po ng apektado po talaga ng El Nino. So, iba't ibang sektor po yan. Ito pong mga kababayan po natin sa mga sityo, talaga pong natuyuan. At ganun din po yung mga farmers po natin. Ayan po. Ayun nga, dahil nga sir, maraming naapektuhan dahil nga sa El Nino, sir. Ayan. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin at sa mga tagapakinig po kung ano-ano po ang mga ginawa niyong hakbang or mga programa ng inyong tanggapan para maibsan po ang kahirapan at epekto nitong dulot ng El Nino po ngayon? Yes po. Tayo po ay kalaki po pala ng pagdeklara po ng state of calamity is yung paghingi po sa Sangguniang Bayan which is napagbigyan po tayo na gamitin po yung ating portion ng tinatawag po nating QRF o yung Quick Response Fund. So ito pong 30% na QRF po ay inalaw po tayo na gamitin ang portion para po magkaroon ng mga programa ang LGU Brooks Point po sa pag-mitigate. Yun nga po yung tinatawag nating El Nino Calamity Intervention Program. So sa napapaloob sa programang ito, marami po tayong naging activities na nasasako po dito. Unang-una po dyan is pamimigay po natin ng mga bomba po sa mga waterless areas po natin. So, meron na po tayong ginawang mga pagdidistribute ng jetmatic pumps at ng mga tubo. At yun naman po ay na-validate naman po natin. Ganon din po, meron po tayong mga nilagay na mga water stations. Sa water stations po natin, ibig sabihin yung mga public po ay may direct access sa potable, lalo na po sa mga public spaces natin, kagaya po ng munisipyo, yung atin pong lobby dito sa Aboy Building. Ganun din po sa Palengke at sa RTC, mayroon din LTO. Sa Land Bank, naglagay po tayo dyan. At ganun din po yung 18 barangay po natin na binigyan po natin ng mga water stations. At ang isa po sa mga challenging na activity po namin talaga ngayon is yung pagkakaroon po tayo ng water rationing. Kami po sa MDRMO Brooks Point ay nagbibigay po, naghahatid ng tubig doon po sa mga sitio talagang na wala na talagang access sa tubig. Mula po yan sa Maasin hanggang Malis po tayo. So, hanggang sa ngayon po ay nakapag-deliver na po tayo ng humigit kulang na sa 80,000 liters na po ng tubig. Iyan po ay katuwang naman po ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamumuno po ni Sir Jerry Alili. Ganun din po yung atin pong Brooks Point Fire Station. So, maliban pa po doon, meron po tayong mga programa pa na isasagawa. Ito po yung mga para sa ating mga affected farmers, affected mga animal farmers po natin, and fisher folks. Katuwang naman po natin dito ang Department of Agriculture, especially po sa Municipal Agriculture's Office, na sila po ang nag-identify po ng pagbibigyan po natin ng mga vegetable seeds, ng atin pong mga livelihood materials po. Ganun din po yung mga biologics po para sa mga maghahayop po natin dito sa bayan ng Brooks Point. At meron na rin po kaming coordination with the MSWDO, doon po sa posibleng pagbibigay po natin ng mga family food packs. So kami po ay talagang tinatap po namin ang iba't ibang ahensya. Ganun din po ang barangay na humuhingi po ng mga listahan po ng mga affected families po natin dito sa bayan ng Brooks Point. Ayan, maraming salamat, Engineer. Tunay, mga kababayan, ito ay isang patutuo na ang mga kawani po ng lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating mahal na mayor ay talagang nagtatrabaho at kitang-kita naman po natin according po sa ating MDRRMO OIC, si Sir Moods, Engineer Moods Miranda. Siya po ay sila po mismo sa kanilang tanggapan ay busy po sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto. Engineer, ang ating mga kababayan ngayon ay excited na sa pagtatanim dahil sa haba ng drought na naranasan po dito sa ating bayan, sa bayan ng Brooks Point. Bagamat meron tayong naranasan na manakanakang pag-ulan, ay alam natin na ito po ay dulot po ng bagyo na pumasok po dito sa bayan ng Brooks, sa bansang Pilipinas. Gusto lang po namin malaman sa inyo kung ito po ba ay hindi lang sa bagyo, ito po ba ay tuloy-tuloy na o posible pang bumalik ang El Nino at magsasuffer pa tayo ng gaano pa katagal. Yes po. Base po sa forecast po ng Pag-asa, ang probinsya po ng Palawan ay kasama na po doon sa mawawala po sa listahan po na makaka-experience ng drought sa Pilipinas. Pero po itong nakaraang May 29 ay nag-announce na po ang ating DOST Pag-asa na tayo po ay nasa panahon na po ng tag-ulan.
So, isang paghahanda naman po doon matapos ang El Nino, yun pong tinatawag nating La Nina. Yan. Opo, engineer. Yan ang susunod nating pag-uusapan, partner. Ayan po, dahil nasabi nyo, sir, dahil nga sa Pilipinas po ay 2 lang po ang season natin, di ba, sir? Ayan, ang tag-init at tag-ulan. Ayan, dahil nga po natapos na ang El Nino, ayan, so naharap na naman po tayo sa tag-ulan, which is yung kabaliktaran nito is La Nina. Paano nyo po ito, sir, pinaghahandaan? Yes, ang paghahanda po natin sa La Nina, so tayo po mula po sa ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council, ay nagkaroon po tayo ng mga programa na naiplano na po last year. Sa ngayon po ay implementasyon na po natin na yan. So, kasama na po dyan yung pagkakaroon po natin ng mga prepositioning. Bumibili po tayo ng mga relief goods na humigit kumulang good for 600 families po ang atin pong nakastock dyan sa ating opisina. Ganon din po yung iba't ibang pangangailangan pa sa just in case lang po na magkaroon po tayo ng mga evacuation. Yun pong tinatawag natin ng mga cooking sets, mga hygiene kits po, which is talagang kailangan naman po sa aspeto naman po ng paghahanda sa mga responders po natin. Tayo po sa MDR ay meron po tayong continuous na trainings, in-house trainings po ito para sa mga posibleng maging kasama po natin sa pagkakaroon po ng mga search and rescue operations po. Hindi po naman natin inihingi, pero just in case lang po na magkaroon ay handa po tayo. Ganon din po ang paghahanda po natin kasama po ang iba't ibang response clusters po natin, katulad po ng mga men and women in uniform at iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Meron po tayong strict coordination po with them, particular na po doon sa mga possible na paghahanda po, lalo na po sa mga clusters po na kanilang pinanghawakan, yun pong search and rescue, yun pong law and order. Ganon din po yung sa mga food and non-food clusters po natin at yung sa camp management. Kami po sa MDRRMC ay nandun po yung aming pong commitment na may palakas pa po natin yung koordinasyon kasi yun po talaga ay pinaka-crucial pagdating po sa mga ganito pong klaseng operation. So, malaking bagay po yun na maipa-implement po namin yung koordinasyon para at least paano ay hindi po kami magka-problema just in case po na dumating po yung mga sakuna po. Ayan, nakakatuwa mga kababayan dahil nakikita natin na ang pagdating sa manpower ay ready na po ang mga responder. Kamusta naman po, engineer, yung mga gamit po? Sapat po ba yung ating mga kagamitan? Yes po. Mapalad po tayo sa MDRRMO sapagkat yun pong napanalunan po natin sa huli po nating SGLG Award na nagkakalaga po ng 5 milyon ay binahagi, talagang binigay sa atin ng ating pong mahal na mayor para gamitin po sa pagpapalakas po ng mga kagamitan, karagdagang gamit po sa MDRRMO. Nakapagbili po tayo ng mga additional rescue equipments, particular na po yung mga life vest, pang water rescue po natin. Ganon din po yung mga additional mga floating assets po natin. At ganon din po yung, maliban pa po doon yung sa local fund po natin, talagang nagkaroon din po tayo ng investment para bumili pa po ng mga additional assets po natin dito sa bayan ng Brooks Point for disaster po. Talagang napaka-informative, sir, ng inyong kasagutan. Ayan, sir, sa mga kababayan po nating nakikinig ngayon at nanonood, baka po may nais kayong mensahe o paalala po. Yes po. Asahan na po natin talaga ngayon na nasa La Nina po tayo ay tuloy-tuloy po yung pag-ulan. So kami po sa MDRRMO Brooks Point ay talagang magsasagawa rin po ng mga continuous po ng mga awareness campaign. Tayo po ay nakapag-conduct na ng mga awareness campaign po doon sa mga areas po na meron pong posibilidad na maapektuhan pag tumaas po ang ating ilog. Tayo po ay nagkaroon na po ng mga pag-i-install ng mga flood early warning systems sa barangay, sa iba't ibang lokasyon po. So, ang pakiusap po namin sa lahat po ng aming kababayan ay maging alerto po tayo sa lahat ng oras. Kung maaari po yung ating pong mga kagamitan na mga mahalaga ay i-secure na po natin. At kung maaari po ay magkaroon po tayo ng preposition din po ng ating goods. Kahit paano, just in case sa emergency na hindi po tayo makaalis sa ating mga lugar, ay meron po tayong makain. Mahalaga po kasi po yun na magkaroon po tayo ng mga emergency kits. Ayan. Lalo na po sa ngayon na hindi po natin matansya po ang ating panahon. Bagamat maaga pa po, dahil ang bugso po talaga ng La Nina ay magsa-start sa July,
Pero sa June po, anticipated pa rin po talaga natin ng mga tuloy-tuloy pong pag-ulan. So, iba yung pag-iingat po at maging alerto po tayo. At ganoon din po, kung mayroon po tayong mga kailangan ikumpuni sa ating pong mga kabahayan, maaaring ngayon po, mas maganda makapag-start na po tayo. So, yung mga bubong, kailangan po natin dagdagan para kung magkaroon po ng malakas na hangin, ay hindi naman po madadala basta-basta. Yun po. Ayan, mabuti nang maging handa mga kababayan. Maraming salamat sa pagpapaalala po ng ating MDRRMOOIC. Karagdagan din po sa mga gumagamit ng gatong, uling, dapat laging handa. Dapat meron po tayong mga stocks, kailangan lang magsipag. And of course, sa ating mga kababayan dyan na mga may estudyante, doble ingat po, lalo na yung mga may tinatawiran pong ilog. Ayan. So, Engineer, napakabilis po ng oras. Malapit na po tayong magtapos. Bago yan, nais po namin kayong bigyan pa ng pagkakataon. Baka may nais pa po kayong sabihin sa ating pong mga mahal na tagapakinig. Yes po. Karagdagan lang po sa mga activities po na ginagawa po ni MDRRMO po ngayon. Tayo po ay nagkakaroon po tayo ng maraming trainings talaga, ma'am. Nasa mandato po kasi natin ngayon talaga yung capability building po, capacity building po sa atin po mga responders, sa atin po mga response clusters. Ganun din po, gusto ko pong i-highlight ang aming pong pagkakaroon ng mga volunteers. Ayan. So ngayon po, humigit kumulang sa 100 na po ng mamamayan ng Brooks Point ang nag-express po ng kanilang engagement po sa amin na gusto po nila mag-volunteer. So kami po sa MDRRMO Brooks Point ay i-extend po namin ang aming technical expertise para sila po ay i-train. So ngayon po may mga ongoing trainings po tayo sa atin pong tinatawag na Brooks Point Community Disaster Volunteers. Humigit kumulang 50 po ang nag-commit na magpa-undergo po ng training para sa search and rescue. Ito pong mga paghahanda po nito ay mahalaga sapagkat sa oras ng sakuna, talagang hindi lang sasapat kung si MDR lang kikilos. Hindi rin sasapat kung si police, si Coast Guard, si fire station ang kikilos. Kailangan din po talaga natin ng support mula po sa ating general public. Kami po sa MDR ay willing pong mag-extend ng anumang pong tulong sa kanila para po sila ay makapacitate. Ganon din po yung paghahanda po natin sa mga volunteers sa barangay level naman. Meron na po tayong koordinasyon sa ating pong Liga ng mga Barangay President kay Ma'am Kiachon sa pag-establish po ng mga community volunteers naman po sa barangay na sila naman po mag-handle. Nakapagsimula na po kami ng training sa mga volunteers po ng District 1. So hopefully po mapadagdagan pa po namin sa mga susunod pa po ating mga panahon. Ayan, opo. Thank you so much, Engineer. So, mang concern, meron po tayong page po sa Facebook. Pwede nyo po kaming i-kontakin. Meron din po kaming hotline. Yung page po namin is Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Facebook. Brooks Point, Facebook page. Alright, mga kababayan, thank you so much po, Engineer, sa informative po, na mga kasagutan sa aming mga katanungan. And of course, ayon nga kay Engineer, ay napakahalaga mga kababayan na hindi lamang po ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ang kumikilos para po sa kaligtasan at kapayapaan ng bayan ng Brooks Point, kundi maging tayo pong lahat dapat po magkaisa para po sa ikauunlad ng hindi lang po ng ating bayan, maging po ng ating mga sarili. So dyan na po nagtatapos ang ating napakahalagang pakikipagpanayam sa ating mahal na panauhin ngayong umaga. Standby lamang po sa susunod na ating segment, ang Serbisyong Bayan, pagkalipas lamang po ng ilang sandali. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan.
Dadako na po tayo sa huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. At para po sa ating unang Serbisyong Bayan, nais muna nating batiin lahat ng ating mga tagapakinig dyan sa lahat po ng mga department ng LGU. Good morning po sa mga nanay na naglalaba, of course, sa mga panahon na ito ay nakaraan, ang bilis magpatuyo ng mga damit, Ngayon ay medyo tuloy-tuloy na ang pag-ulan. At according po sa Pag-asa, sila po ay nagdeklara na simula na po ang panahon ng La Nina. Naku, ingat-ingat po tayo mga kababayan, lalo na po sa ating may mga estudyante na naglalakad at tumatawid po sa ilog. Hindi po natin masabi ang panahon, baka biglang bumaha. Alam naman po natin, kamakailan lang taong 2023, di natin ine-expect na talagang sobra po ang pagbaha at marami po ang lubhang naapektuhan. Sa ngayon po, sobrang init po yung ating naranasan mga kababayan, kung kaya't i-expect din po natin. Huwag naman sanang mangyari, dahil kawawa naman po ang bayan ng Brooks Point. At sa ngayon po ay expect po natin, maging handa lamang po tayo sa posibleng tuloy-tuloy na pag-ulan and of course sa pagtaas ng tubig. Although ang ating lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na mayor at vice mayor ay talagang sinikap po na paghandaan ang panahong ito upang maiwasan po ang sakuna. Dahil mahal nila ang ating mga kababayan dito po sa bayan ng Brooks Point. Nais ko lamang po kayong bigyan ng ideya kung ano-ano po yung mga posibleng bagyo. Yung pangalan po ng bagyo na papasok po sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Ayon po sa Pag-asa na dinisclose po ng GMA News, maraming salamat sa inyong i-share na ito. Ang pangalan ng mga bagyo po ngayong 2024 na posibleng papasok sa bansang Pilipinas ay Aghon, Botchoy, Karina, Dindo, Inting, Ferdy, Hiner, Helen, Igmi, Julian, Christine, Leon, Marcy, Nika, Ophel, Pipito. Nako, yung stepfather ko, Pipito yung pangalan. Pang bagyo na pala ikaw ngayon. Kirubin, Romna, Shoni, Tonyo, Upang, Ricky, Warren, Yoyong, at Zosimo. Naku mga kababayan, ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 na bagyo po ang posibleng papasok sa area ng bansang Pilipinas. Kaya dapat po ay maging handa tayo sa ating mga kababayan dyan na mayroon namang mga panggatong sa paligid. Napakahirap magpaapoy o mangusina kung ang ating mga panggatong o mga uling ay basa. So dapat sinisecure na po natin yan. At lagi po tayong maglalagay ng mga gamit na yung mga ready to naka-pack up na po, yung ready to go in case po na bumaha ay nakalagay na sa isang bag, kompleto po, mga bihisan, kumot, at of course, kasama yung mga gamot, mga mahahalagang gamit. Ayan, kailangan po ay nakahanda ang mga iyan dahil sa panahon po ngayon ay talagang hindi natin masasabi ang pagkilos ng ating panahon. Ngayon naman po sa Southern Palawan Provincial Hospital, nais po nating i-share sa inyo, ayon sa kanilang post, ay lahat po ng mga kababayan natin na nais makilahok sa mass blood donation sa Southern Palawan Provincial Hospital ngayong darating na ika-11 ng Hunyo, taong 2024, ganap na alas 9 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Kung kayo po ay may katanungan, maaari po kayong mag-message sa Southern Palawan Provincial Hospital page or sa Municipal Information page. And malaking tulong po ang inyong maidodonate na dugo. And sa atin din pong mga kababayan na nais magpa-check up,
ngayong June 1 to 10, 2024 po ay mayroong mga specialist na medical specialist na handang magbigay ng kanilang professional na serbisyo at katulad na lamang po ng OB/GYN, pediatrician, women and children protection specialist, internal medicine, general surgeon at anesthesiologist. Ayan, so dumako lang po kayo sa tanggapan po ng Southern Palawan Provincial Hospital Medical Service Unit para po sa karagdagang impormasyon. And ang Municipal Civil Registrar Office po ay patuloy po ang kanilang serbisyo sa pangangalap ng ating mga kababayan na nais magparehistro, lalo na po yung mga walang birth certificate. At yung mga sobrang tanda na rin. Nakakatuwa dahil yun po ay nabibigyan nila ng pagkakataon na magkaroon po ng mga birth certificate. Ayan, ang ating MCR sa pamumuno po ng ating MCRO, Ma'am Corazon Villaruel, ay patuloy kayong inaanyayahan na sa mga inyong barangay po ay mayroon pong mga schedule ng mga nagnanais magpatala, kaya mangyari po lamang na magtanong po sa inyong barangay captain and barangay kagawad. Ayan. Oy, trivia nga pala habang hinahanap ko, alam nyo ba taong 2023 there are more recorded male deaths than female deaths. Nako, taong 2023 po, mas marami pala ang nai-record na mga lalaking namatay. Ayan. So yan ang kahalagahan kapag meron po tayong records unit. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kababayan sa atin pong pagpapatuloy. Nais po nating batiin ng congratulations po ang lahat ng mga gumraduates ngayong 2024. Ayan, and of course, sa mga nakapasa din sa mga exams, different exams, congratulations din po sa inyong lahat. Ang pamalang lokal ng bayan ng Brooks Point, 10 ng mga kawani ng gobyerno ay ipinapaabot po ang pagbati, ang mainit-init na pagbati sa inyong lahat, lalo na po mula sa ating Mayor and Vice Mayor, Attorney Mary Jean Feliciano, and of course sa ating Municipal Mayor Cesario Benedito Jr. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. Mga kababayan, dyan na po tayo nagtatapos sa ating isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid po ng pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Cesario Benedito Jr. and Vice Mayor Attorney Mary Jean de Los Angeles Feliciano. Gayon din po sa panguna ng ating Municipal Information Designate Ms. Deborah Faith C. Malacao. And sa lahat po ng kasamahan natin sa Municipal Information Office, ako po Maria Len Galicia Archie ang naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan dahil ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang araw po na Sabado. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.